Come on, Nicole. Hindi mo inaasahan na magsasawalang bahala na lang ako nang umuwi ako galing Thailand at wala nang girlfriend ko. Nanlaki ang mga mata ni Nicole na mapagtagpi-tagpi ang lahat ng sinabi ng nobyo. You knew? You knew all along. You planned everything, she said in surprise. Hindi niya mapaniwalaan yon. Ni hindi nagpahiwatig si Marcos na may alam ito tungkol sa kanila ni Franco. Tumawa lang si Marcos na tila aliw na aliw. I'm sorry. Nang bumalik kasi ako at hindi kita makontak, pinahanap kita. At nang malaman ko na sa mga De La Cruz ka na nanirahan at nandoon si Franco, well, hindi ko na itinuloy ang pagpapamatsyag sa'yo. Parang alam ko nang mangyayari. Pahayag nito, hindi pinansin ang reaksyon niya na napapantastikuhan. How dare you, Marcos? Aniya, siguro pati ang pagsundo sa kanila kanina ni Franco ay nasa plano ng nobyo. That explained why he was extra sweet to her. Pero hindi naman niya magawang magalit sa nobyo ng tuluyan. Iyon ang dahilan ng pagngiti-ngiti mo kanina pa. Konklusyon niya na may panunumbat. He grinned. Sorry, alam kong nahihirapan ka. Pero minsan ko lang naman nahuhuli ang kahinaan ng kaibigan kong yun. Sasamantalahin ko na. Sabi nito, naaliw pa rin. Kawawang Franco, selos na selos. Mahinang dugtong nito na tila ang sarili lang ang kinakausap at saka iiling-iling na nakangiti. Hindi ka galit? Yun ang lumabas sa mga labi ni Nico kahit maraming magsasalimbayan na tanong sa kanyang isip dahil sa sinabi ni Marcos. Wala siyang mabasang bitterness sa nobyo. Tila na-amuse pa nga sa kanyang sinabi. Sorry to burst your bubble, doktora, pero hindi ako gaanong nasaktan. Ang self-esteem ko lang siguro dahil nahulog ka sa kaibigan ko kahit tayo pa. Anito. Sorry, Marcos. Senserong sabi niya. Tumangulang ito at napatingin sa dagat. Did you ever love me, Marcos? Tanong niya maya-maya. Honestly? Baling ng nobyo sa kanya. Yes, but it was not a love where I will give up everything for you. It's a kind of love where we are more than friends but less than a lovers. Tumangu-tangu si Nicole. Marcos just stated their exact state. Less than lovers. Iyon din siguro ang nararamdaman ko sa'yo. Pahayag niya. So the feeling is mutual. Sige na, baka tapusin nun ang sarili ng kaibigan kong yun. Nasa villa siya nila. Nakita ko kanina paglabas niya ng villa natin. Nito, kinindatan pa siya. But you think may nararamdaman din para sa akin si Franco? Kayo nang mag-usap. Basta kung hindi ka pa niya tatanggapin, sabihin mo lang sa akin at malalagot siya sa akin. Napangiti si Nicole. Thank you, Marcos. Sana makita mo rin ang babaeng pag-aalayan mo ng lahat. She said sincerely. Tumangulang si Marcos pero may nabasa siyang damdamin na dumaan sa mga mata nito na hindi na niya tinanong. Hinalikan niya ito sa pisngi at magaan ang pakiramdam na papunta sa villa na tinutuluyan ni Franco. Hindi ko inaasahan na may itinatago kang kulo, Nicole. Ang boses na nagpatigil sa kanyang paglalakad. Francine? Nagulat si Nicole. Bigla siyang sinalakay ng guilt. Nawala sa isip niya na may girlfriend si Franco. Now what? Nakapikit si Franco habang pinipilit ang sariling matulog. Doon na siya dumiretso sa kwartong nakatalaga sa kanya pagkatapos ng tagpo kanina sa kusina. Pero duda siya na makakatulog dahil hindi maalis-alis sa kanyang isip si Nicole. Ang halik na pinagsaluhan nila ay lalo lang nagpagulo sa isip niya. Pilit na rin ang sakit na nararamdaman sa muli nilang pagkikita na kanina pa iniinda ng sunduin ng magkasintahan. Mapakla siyang napangiti. Magkasintahan. Nang umalis si Nicole sa kanyang bahay, ay labis siyang nasaktan. He was looking forward to talking to her and to getting to know everything about her. Napapagod na siya sa setup nila at gusto niyang malaman ang lahat ng katotohanan tungkol dito. Pero nagulat na lang siya nang pag-uwi ay aalis ng dalaga. Nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan, ang pagbalik ni Nicole sa totoo nitong buhay. Ayaw naman niya na piliting manatili ito, kaya hinayaan na niya kahit tila nauubos ang kanyang puso. Agad siyang nagkulong sa kwarto at inatupag ang alak. But when he came to his senses, he ran after her with the hopes that once he found her, he would never let her go. Pero wala na si Nicole. Katakot-takot na pangungumbinsi ang ginawa niya sa ninang nito na sa kalaunan nalaman na dati palang yaya ng dalaga. Alam na niya ang lahat,
Pati ang dahilan ng pagtatago nito ng totoong pagkatao. Pero nang puntahan na niya si Nicole sa bahay ng mga ito, ay hindi na niya makita pa. At tila siya hibang na araw-araw ay pabalik-balik sa bahay ng dalaga kahit pagod na siya sa opisina dahil sa tambak na trabaho na kanyang naiwan. At ngayon ay nagkita na sila. Abot kamay na niya si Nicole ngayon. Pero hindi naman magiging kanya dahil pag-aari na ito ng kaibigan. Nalaman niya na may nobyo na ang dalaga pero wala sa kanyang hinagap na si Marcus pala yun. Nasasaktan si Franco tuwing makikita na sweet ang dalawa. Totoong kanyang sinabi na kung sabihin lang ni Nicole na mahal siya ng dalaga ay ipaglalaban niya ito. Pero lalo siyang nasaktan sa rejection na nakita sa mga mata ng babae nang sinabi iyon. Isa pa ay galit ito sa kanya at ayaw na makipag-usap. He missed her so much. He never imagined how one glance and 1 week can change his life forever. Because now he was sure that he was feeling what Dave was talking about when it came to Sheila. Love. He loves Nicole so much. Iyon ang kabuuan ng lahat ng mga nagrarambulang emosyon sa kanyang sistema. Mula pa noong unang makita ang dalaga. Kahit hindi pa niya alam ang lahat tungkol sa pagkatao nito, ay minahal na niya si Nicole. Kung ganoon lang sana kadaling traidorin ng kaibigan, ay kanina pa niya itinakas si Nicole palayo rito. Franco, darling, can I come in? May kukunin lang ako. Gustong mapailing ni Franco. Hindi niya alam kung bakit nandito si Francine. Siguro'y inimbita ito ni Jeric na pinsan din ng dating nobya. Hindi pa kasi alam ng grupo na hiwalay na sila. Come in, Hania, habang nakapikit. Naramdaman niyang pagbukas ng pinto at hinayaan na lang ang dating nobya na tila may hinahanap. Kahit hindi alam kung bakit doon ito naghahanap sa kanyang kwarto. Nang maramdaman ang paglundo ng kamay, gusto niyang magprotesta. Pero ayaw naman na mabastos si Francine. Nanatili siyang nakapikit habang ang kanyang braso ay tumatakip sa kanyang mga mata. Francine, ilak mo na lang ang pinto pagkaalis mo. Sabi na lang niya. Sigurado ka bang gusto mo kong palabasin na lang? Mabilis na nagmulat si Franco ng mga mata at bumangon dahil sa tinig na kilalang kilala niya. Hindi siya makapaniwala kung sino ngayon ang nakaupo sa kama at tila nag-aalinlangan. Nicole? Hindi malaman ni Nicole kung paano sisimulan ang pakikipag-usap kay Franco. She was really anxious when Francine caught her. But to her surprise and relief, Francine wished her luck instead. Hindi niya naintindihan ang lahat, pero isa lang ang sinabi nito na ikinapanatag ng kanyang damdamin. Wala na itong relasyon kay Franco, 1 buwan na ang nakalilipas. At hindi galit kanino man. Marami pa sana siyang itatanong pero sabi ni Francine ay sila na lang daw ni Franco ang mag-usap. Kaya heto siya ngayon, nasa kwarto ng lalaki at plinano pa ni Francine ang paraan ng kanyang pagpasok. Aalis na lang ako kung talagang pagod ka na, Ania, dahil nanatili lang nakatitig sa kanya si Franco. Kainis, sabi nito at bigla siyang kinabig at hinalikan na naman. Nicole welcomed the kiss this time. And let the warmth of his lips envelope her aching heart. Niyakap ng braso niyang binata, ilang sandali pa ay nahahapong kumawala sila sa isa't isa. Nakatitig lang si Franco sa kanya habang hawak nitong kanyang pisngi. Napakalakas ng emosyon na nababasa niya sa mga mata ng lalaki. Pagkatapos ay niyakap siya nito ng pahiga sa kama. Mahina siyang napatili dahil sa ginawa ni Franco. Ikaw mismong pumasok dito sa kwarto. Hindi ka na makakaalis dito hanggat hindi tayo nag-uusap ng matino. Sabi nito, habang nakahiga siya at ito naman ay nakatitig sa kanya. Ikaw ang masusunod, nakangiting sabi ni Nicole. Natigilan si Franco na tila hindi makapaniwala sa kanyang sinabi. Sweetheart, I've missed you so much. I can't believe na nandito ka ngayon sa bisig ko. Nito, hinigpitan ng pagkakayakap sa kanya. Isiniksik ni Nicole ang sarili sa binata. He missed everything about him. His smell, his warmth, and the beat of his heart. Tiningala niya si Franco. Ipaliwanag mo sa akin ang relasyon niyo ni Francine. Maligaya na siya ngayon pa lang, pero kailangan muna niyang alamin ang lahat. Umupo si Franco sa gilid ng kama habang siya'y nanatiling nakahiga. May butas ang puso ni Lola, and it is so risky for her to undergo an operation. Pero marami pa siyang sakit na dapat ding isaalang-alang. Pagsisimula nito. I'm sorry to hear that. Tama pa lang kanyang hinala noong unang makita ang Donya. May sakit ang matanda at bilang doktor ay naiintindihan niya ito. Napabuntong hininga si Franco.
Hindi namin alam kung hanggang kailan pa kami magsasama, pero ang tanging sinasabi ni Lola sa amin ni Dave ay kailangan na naming makahanap ng tamang babae at makapundar ng masayang pamilya. Kaya yun din ang ginawa namin. Kung alam mong love story ni na Dave at Sheila, ay doon din nagsimula ang lahat ng yun. Niligawan lang noong una ni pinsan si Sheila dahil gusto ni Lola si Sheila. Ganon din sa amin ni Francine, but we never fell in love with each other, like Dave and Sheila have. Tumangutango si Nicole. Kaya pala sinabi ni Francine kanina na parang agreement lang ang namamagitan sa kanila ng binata. Pero parang niloloko nyo naman ang Donya nun. White lies? Francine wanted to help too when I told her about the situation. Pero masaya naman kami dahil napunta sa kasalan ng kina Sheila at Dave. But for us, there's really no love between us, even though we'd been together for 2 years. Ang tagal na pala, mahinang sabi niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman sa nalaman. Hinawakan ni Franco ang kanyang kamay at nilaro yun. Pero bakit ang sweet niyo? Dagdag pa niya na hindi maiwasang ma-insecure. Ngumiti ito. Ganun lang talaga si Francine. Magbabarkada na kami simula pa nun. But I have to admit, I tried to love her. I know she can be a good wife, but now, I know why I failed. Because there was you, Nicole. Sa loob ng 1 linggo, walang kahirap-hirap na nakuha mo ang puso ko. Nito, titig na titig sa kanya. She was so happy and she swore she could see love in his eyes. Mahirap pilitin ang sarili na mahalin ang isang taong alam mong hindi para sa'yo, Nicole. Pero mas mahirap pilitin ang sariling kalimutan ng isang tao na alam mong mahal na mahal mo. I love you so much, and I never imagined that I can handle this intense feeling. Namumuuna ang mga luha ni Nicole sa kaligayahan. Are you sure it is love, Franco? He smiled sweetly and kissed her hand. Kung ang nararamdaman kong kasayahan tuwing kasama kita, ang araw-araw na pagpunta ko sa bahay niyo para alamin kung nakauwi ka na. Ang gabi-gabing pag-iisip at pangungulila ko sa'yo, at ang oras-oras na hinihiling ko na sana makasama uli kita ay hindi pa pag-ibig. Sabihin mo sa akin kung anong pag-ibig, Nicole. At handa akong maranasan yon, basta sa'yo lamang. Napaupo na rin si Nicole at niyakap si Franco na tanging isinisigaw ng kanyang puso. Tuluyan na nalaglag ang mga luha niya sa kaligayahan. Franco, I love you too. I met you while I was running away from the pain. What I didn't expect was the feeling that would overcome all the sadness and hurt. And that is love, Franco. I've been in love with you since then. Pinahid ng binata ang kanyang luha nang kumawala siya rito. Bakit ka umalis kung mahal mo na pala ako noon? Kung alam mo lang kung gaano kasakit para sa akin ang pag-alis mo. Ako rin naman nasasaktan. Gusto kong manatili sa tabi mo. Masaya ako kapag kasama kita. Pero hindi ko naman kayang may nasasaktan. Narinig ko kasing nag-uusap kayo ni Francine ng umagang yon. You were talking about the engagement. At tila napakasaya mo. Mas mabuti na lang na akuin ko ang sakit kaysa naman magulong lahat dahil sa damdamin ko. At akala ko noon, wala ka nararamdaman para sa akin. Sweetheart, sana napag-usapan natin ito. Nito, noon lang kasi nakatawag si Francine. Kung sana'y mas maaga siyang nakatawag, mas maaga kitang niligawan. Binigyan ni Nicole si Franco na nagtatanong na tingin. Well, this man has been longing to court you, sweetheart. Kaya lang ay ayaw kong isipin mo na two-timer ako. Kaya syempre, dapat makipaghiwalay muna ako ng maayos bago ko isagawa ang plano ko. Napangiti na rin siya sa sinabi ng binata. Pero nang nakausap ko naman si Francine, umalis ka na. And about the engagement, huwag kang mag-alala, hindi amin yun. I'm sorry, tanging nasabi niya. So am I. Nito, napabuntong hininga. Alam ni Nicole na nangihinayang din si Franco sa panahong nasayang nila. Kagaya niya. So, what about Marcus? Napangiti siya pagkaalala sa dating nobyo. At ikwinento naman niya ang lahat ng yun kay Franco mula sa kanyang damdamin para sa dating nobyo, pati na rin sa ginawa nito ngayong araw. Pasaway talaga ang kaibigan kong yun. Napapangiti at napapailing na lang din si Franco. Pero tama siya, nagsiselos ako dahil may karapatan siya sa babaeng iniibig ko. You know, sabi ko kasi sa sarili ko na makita lang kitang masaya sa piling ng kung sino man ang babalikan mo, ay pakakawalan na kita.
Pero sabi ko lang pala yun dahil hindi ko kaya. Because now, I don't have any plans of sharing you, sweetheart. Anito, hinalikan ng kanyang buhok na ikinapikit ng kanyang mga mata at ninanam namang kaligayahan. I'm sorry for pretending. Hinging paumanhin ni Nicole. Sana sinabi ko. Shh, I understand. Nasabi na lahat sa akin ng yaya mo. Putol nito sa sasabihin niya. Sinabi niya? Napamulagat na sabi niya. Pinagbilinan kasi ni Nicole si Yaya Isabel na kung sana ay pwede na lang manatiling lihim ang lahat. Oo, hindi immune ang yaya mo sa karisma ko, sweetheart. Nakangiting sabi nito. Natampal niya ito sa balikat na ikinatawan ng binata ng mahina. Pag-uusapan na natin sa susunod ang lahat ng problema natin, okay? Hanito sa gitna ng paghalik sa kanya. Tumango naman siya. Bumaba ang halik ni Franco sa kanyang mga mata, sa ilong, at humantong yun sa mga labi na tinugon naman niya. She will never get tired of loving and kissing this man. It is much sweeter when you're awake and responding to my kisses. Hanito nang maghiwalay sila. Napakunot noo si Nicole. What do you mean? He grinned. Sorry I took advantage when you were sleeping that night when Gladys gave birth. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo pala't hindi lang panaginip ang pakiramdam na may humalik sa mga labi niya noon. And you smiled when I did. Pasaway ka din. Nasabi na lang niya kahit namumula na siya. Sorry rin pala sa sampal ko kanina. He tilted up her chin and looked at her directly. I love you, Nicole. She smiled. I love you too, Franco. At siya na mismong naglapat ng mga labi nila. If words were not enough, then her lips will do the rest. Pero nang maalala naman ay kumawala siya sa binata. Magugustuhan kaya ako ng Donya? Well, nito, nagkibit balikat. Ang pamilya ang unang-una na sumusuporta sa akin nang sabihin ko ang totoo sa kanila at ang nararamdaman ko para sa'yo. Nang ngumiti si Franco ay tila gumaan ang kanyang puso. Sa isang iglap ay tila naging makulay ang paligid sa isiping wala nang hahadlang sa pag-ibig nila. At nang tila ay may maalala ay tumayo ang binata. Wait here. What? Nakakunot noong sabi niya. Hindi niya masundan ang iniisip nito. And don't sleep. Hanito at mabilis na kinuha ang bag. Okay. Napipilitan na sabi ni Nicole habang sinusundan ang bawat galaw ni Franco. Pagkatapos ay lumabas na ito at naiwan siyang nag-iisip. Mga 15 minutos lang ang nakalipas nang may kumatok na sa pinto at pumasok roon si Marcos na tila nahahapo pa. Marcos? Nagtatakang tanong niya. Let's go. Sabi ni Marcos nang malapitan siya at agad hinawakan ang kamay niya. Nanlaki ang kanyang mga mata na nagpahila na lang sa lalaki. Paglabas nila ni Marcos sa front door ay may nakalatag na mahabang carpet doon, papunta sa tabing dagat at may mga petals pang nagkalat. Nagulat na lang siya nang may tumunog na violin sa likuran at nakita niya si Tricia na tumutugtog na pinatungan lang ng jacket ang basang damit. Nakangiti sa kanya at kinindatan pa siya. Naguguluhan na siya sa pangyayari. Ganito kami kabilis magtrabaho. It's a good thing we have the resources. Sabi ni Marcos mula sa kanyang likuran habang naglalakad na siya sa carpet. Alam ni Nicole ang tinutukoy nito. Ang mga petals na alam niyang sa garden ng resort pinitas hanggang sa carpet at violin. Maya-maya ay nakita na niya si Von, John at Jeric na nakatayo sa gilid ng carpet. May hawak na mga bulaklak at sunod-sunod na ibinigay yun sa kanya. Nakita rin niya si Francine doon at nag-2 thumbs up pa sa kanya. Napalunok na lang siya habang wala sa loob na ipinagpatuloy ang paglalakad. Napaka-romantiko ng paligid, lalo na ng musikang nanggagaling sa violin. May hinala na si Nicole sa takdang mangyayari, pero kinakabahan siya na hindi niya alam. There was Franco standing at the end of the carpet with more petals, smiling gently at her. Pero tila nahahapo rin ang binata tulad ng iba. Franco, what is this? Haniya nang nakalapit na siya sa lalaki. Nagulat na lang siya nang lumuhod ito at ilahad ang singsing na hindi napansin na hawak ng lalaki. Yun siguro ang laman ng bag kanina. Nicole immediately covered her mouth to stop herself from gasping. Knowing that Franco loved her too was too much. But seeing him kneeling with the ring in his hand and loved in his eyes, she did not know what to think anymore. She was more than overwhelmed. I met you when you were escaping from reality. I took advantage and forced you to be my temporary cook. Akala ko noon, curious lang ako sa'yo.
Then the next thing I knew, I was deeply and helplessly in love with you, Nicole. But then you disappeared, and I acknowledged that I can't go on living without you in my life, just like the time you were gone. Oh, Franco, yun ang tanging namutawi sa mga bibig ni Nicole. Now, Doktora Nicole Mendoza, will you be with me in happiness and sadness, for real and forever? Will you marry me, sweetheart, and be my wife? He said with too much earnest and love. Are you sure, Franco? Masyado naman yatang mabilis ang lahat. Sabi niya kahit gusto niyang sagutin ito. He just smiled knowingly. I've never been more sure, sweetheart. And well, kailangan ko na talaga ng permanenteng tagaluto. He said and they both chuckled. She lovingly stared at him and nodded. Yes, Franco, I will marry you. I love you so much and I want to be with you too. For real and forever. He smiled and he slipped the ring on her finger. It was perfect. Franco kissed her hand and they both hugged each other. Thank you. I love you so much, Nicole, he whispered as he wiped her tears away. Noon lang napansin ni Nicole na lumuluha na pala siya. Some people say that smiles and tears are the best pair in the world because if both showed up, it was sure to mark one of the best moments of one's life. At sumasang-ayon siya ron. Dahil wala siyang pagsidla ng kasiyahan niya ngayon. She felt so loved and so much in love. Akala ko kailangan ko pa uling magpapalo ng base para lang may dahilan akong panatilihin ka sa buhay ko. He said, grinning that made her laugh quietly. Then he leaned down for a warm, slow kiss. Naghiwalay lang sila na magpalakpakan ng mga kaibigan nila at nagsipulan pa ang iba. Natawa na lang sila pareho. Well, that complicated escape turned out to be the most memorable escape ever. Pero wala nang plano si Nicole na tumakas pa dahil nakakulong na siya. Iyon nga lang, nakakulong siya sa mga bisig at pag-ibig ng lalaking tangi niyang minahal. Kita naman ang ngiti sa mga labi ni na Marcos at Francine para sa kanilang dating minahal. Masaya sila para kina Franco at Nicole. Ilang buwan pa ang lumipas at idinaos ang engranding kasal ni na Franco at Nicole. Dumating lahat ng mga malalapit nilang kaibigan at pamilya. Kasama naman ni Marcos ang babaeng nagpapatibok ng puso nito na nakilala nito sa isa sa mga pinag-volunteeran niya sa probinsya. Ang simple at napakagandang si Sofia, habang si Francine naman ay nanatiling single pero masaya at busy sa kanyang trabaho. Wala na ngang mahihiling pa ang mag-asawa. Dahil kontento at masaya na sila sa kanilang buhay. Alam nilang madami pa silang pagdadaanan ng pagsubok bilang mag-asawa, pero pinangako nila sa isa't isa na malalampasan nila yun ng magkasama. Lalo na at pag-ibig at pagkakaroon ng pamilya ang sentro ng kanilang pagmamahalan. At dito na po nagtatapos ang kwento ni Franco at Nicole. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga series story na nais kong ibahagi pa sa inyo. Maraming salamat po.